Bakit dito? Maang na tanong ni Gian nang makita niyang pumaparada sa tapat ng El Greco Complex ang kinalululanan nilang pajero. Dadaan lang tayo sa butik na pag-aari ng tita Samantha ko. Kaswal na wika ni Gerard na hindi naman nag-abalang sumulyap man lang sa kanya. Ha? Bakit? Ibibili kita ng maayos na damit. Pagkuway bumaba na ito at lumigid sa gawin ng pinto niya at ipinagbukas siya. Bakit? Walang sagot mula kay Gerard na inilapat na pasara ang pinto ng sasakyan nang makababa na siya. Nagpauna na itong humakbang papasok sa nag-iisa pa ring shopping mall sa Sandoval. Napasunod na lang si Gian dito. Palingalinga siya nang nasa loob na ng shopping complex na tanging pasyalan nila ni Tessa kapag araw ng linggo at galing sila sa pagsimba. Maya-maya ay nasulyapan niyang papasok sa isang malaking tindahan ng damit si Gerard. Saglit naman itong huminto at bahagya siyang nilingon upang tiyakin na kasunod siya nito. Minsan pang napabilis ng hakbang si Gian. Sa loob ng tindahan ay nakita niyang kausap ni Gerard ang tiyahin nitong si Senyora Samantha. May sinasabi dito ang binata at saglit na lumingon sa gawin niya. Tumingin din sa kanya si Samantha. Pagkuway ngumiti, saka muling nag-usap ang magtiyahin. Ilang sandali pa ay palapit na sa kinatatayuan niya sina Samantha at Gerard. Bumilis ang tibok ng dibdib niya dahil sa pangangbang nagsusumbong yata ang binata sa tiyahin nito dahil sa pamimikot niya. Hello Gian! Masiglang bati ni Samantha nang makalapit na sa kanya. Kumusta ka na? Ho? Okay naman ho. At sa pagkabigla ng dalaga, idinikit pa nito ang pisngi sa pisngi niya. Ikaw pala si Gian, ang magiging asawa nitong pamangkin ko. Nakangiting wika ng ginang. Tamang-tama, may mga bagong dating na akong paninda mula sa Hong Kong. Halika, ipipili kita ng babagay sa'yo. Hinawakan nito sa braso ang dalaga at inakay patungo sa loob ng bahagi ng butik. Maang na napasunod na lang siya sa paghakbang at napasulyap na lang kay Gerard na tila walang pakialam sa kanya. Naupo ito sa single sofa at nagbasa-basa ng magazine. Halika dito iha, may mga bagong dating na mga damit dito na babagay sa'yo. Pumasok sila ng ginang sa isang maliit na silid. Oho, napalunok siya nang tumambad sa kanya ang magaganda at halatang mamahalin na mga damit na nakahangir sa loob. Hindi ko pa na-i-display ang mga ito kaya tamang-tama. Makakapamili tayo ng husto. Isang kulat baby pink na bestidang malambot ang tela ang kinuha ni Samantha sa pagkakahangir. Oh, isukat mo ito. Tingin ko at tamang-tama sa'yo ang size nito. Wala ho akong pambayad dyan. Naibulalas niya. Ha? Napamaang ang ginang. Abay sinong may sabi na babayaran mo ito? Susmi, magiging asawa ka ng aking pamangkin. Pagbabayarin pa ba kita? Bigay ko sa'yo ito. Iyong iba pa na ipinahahanda sa akin ni Gerard ay siya ang may sagot. Oh, sukat mo na at bakat tanghaliin kayo ng husto ni Gerard sa pagkuha ng lisensya para sa kasal ninyo. Pero, sige na, pipili pa ako ng ibang babagay sa'yo. Inakay nito patungo sa maliit na dressing room si Gian. Oh, sabihin mo lang sa akin kapag okay na ha. Pero gusto kong makita kung ayos na ang sukat sa'yo. Kaya, lumabas ka sandali ha. Oho. Lumapat na pasara ang dressing room. Tila tangang gumala muna ang paningin niya sa loob ng maliit na kubikel na kinaroroonan. May malaking salamin sa harapan niya. Ang kabuuan ng cubicle ay natatanglawan ng pulang ilaw kaya maganda ang reflection niya sa salamin. Nagsimula nang magpalit ng damit si Gian. At sa pagkabigla niya, kasyang-kasya sa kanya ang bestidang bigay ni Samantha na parang isinuka talaga sa kanya. Wow!
hindi napigilang bulong sa isip ng dalaga nang matunghayan ang sarili. Planging neckline ang tabas ng bestida, hapit sa bewang at maluwang sa ibaba, kaya lumabas ang magandang hubog ng katawan ni Gian na ang mga kurba ay nasa tamang lugar. Malambot ang bagsak na tela kaya bawat galaw niya ay sumusunod iyon. Ang ganda, bagay na bagay sa akin. Bahagyan niyang sinuklay ng daliri ang mahabang buhok na nagusot sa hangin kanina. Parang ang ganda ko yata ngayon. Napangiti siya sa naisip at bahagyang napailing. Gian, okay ka na ba? Oho. Napilitan siyang lumabas. Wow! Wika ni Samantha habang sinisipat siya sa pagkakatayo sa pinto ng dressing room. Bagay na bagay pala sa'yo eh. At ang kulay, bagay din sa'yo. Hindi ho ba lalo akong naging negra? Nabubulol na wika niya. Of course not. Pumusyaw nga ng konti ang balat mo. Anyway, pantay naman ang kulay ng balat mo, kaya hindi ka dapat mailang. Isa pa, bagay sa mukha mo ang pagiging morena. Exotic ang dating ng beauty mo. Hindi naman ho ako morena. Kayo manggiho ako. Malapit-lapit na talaga sa pagiging negra. Ay naku iha, wag mo ang laitin ang sarili mo. Ang kayumanggi ay masyadong brown ang balat. Ang negra ay maitim. Morena ang tawag ko sa ganyang balat. Isa pa, hindi mo ba alam ang kulay mo ay kulay ng isang totoong dalagang Pilipina? Sa lungsod, ang tawag sa kagaya mo ay Black Beauty. Pero hindi ka naman black ha? Basta, wag kang ma-conscious. Ako ang nagsasabi sa'yo na bagay sa'yo ang suot mo. Lihim na pinag-aralan ni Gian ang bawat katagang bigkasin ng tsahe ni Gerard. Dama naman niyang may kalakip na sinseridad ang bawat katagang bigkasin nito. Kahit paano ay nakadagdag na iyon sa kakaunti niyang kumpiyansa sa sarili. Salamat ho. At tiyak na itong mga napili kong damit ay babagay din sa'yo. 2 malaking plastic bag ang inabot nito sa kanya. Ho? Akin to? Oo. Kay Gerard naka-charge yan, kaya wag mong intindihin ang bayad. At siya nga pala, may napili na rin akong mga sandalyas at sapatos na babagay sa mga damit na yan. Palitan mo na muna nitong isang sapatos na itim yang suot mo para hindi alangan sa suot mong bestida. Ho? Hindi ko na ba huhubarin tong bestida? Oo naman. Kaya ka nga idinaan dito ni Gerard ay para makapagpalit ng damit bago kayo pumunta roon. Anyway, ipinatawag ko nga pala sa ibaba nitong complex ang suki kong beautician. Maupo ka muna riyan at pagdating ay paayusan kita ng konti. Oho. Kiming naupo na sa naroong sofa ang dalaga at tahimik na naghintay. Umuwang-unawa na niya ang nagaganap. Idinaan siya ni Gerard doon para pabihisan at paayusan. Hiyang-hiya ito na makita sila ng mga tao na magkasama sa pagkuha ng lisensya sa kasal at sa kung ano-ano pang lalakarin na ganoon ang ayos at bihis niya. Isang probinsyanang Baduy na luma ang damit, luma ang sapatos, at pangit dahil negra. Kaya dapat pagandahin kahit na paano. Napakagatlabi na lang siya nang maramdaman ang sumigid na kirot sa kanyang puso. Ngayon pa lang ay sumampal na sa kanyang mukha ang isang bahagi ng katotohanan sa magaganap na kasal sa kanila ni Gerard El Greco. Hindi talaga sila bagay. Langit at lupa ang agwat nila. Ilang sandaling napatitig si Gerard sa palapit na si Gian, kaagapay ang nakangiting si Samantha. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito kaya hindi niya alam kung ano ang nasa isip nang makita siya. Alam niyang simple lang ang ayos na ginawa sa kanya ng bading na beautician na ipinatawag ni Samantha kanina. Nilinis nito ng eskinol ang mukha niya. Nilagyan siya ng manipis na foundation at manipis na lipstick. Bahagya lang na sinuklay ang kanyang kilay upang maayos na maguhitan ng manipis at ang mahaba niyang buhok ay maraming beses na binrush upang kumintab at magmukhang bagong hot oil. But still, hindi naman siya bulag.
Nakita ni Gian ang sariling refleksyon kanina sa salamin at ayaw man ng dalaga na palakihin ang ulo. Alam niyang maganda ang nakita niyang resulta sa pag-ayos sa kanya ng bading. Pero wala man lang siyang nakita kahit na kaunting recognition sa mukha ni Gerard na na-impress ito sa ayos niya. "Gerard, iho, what can you say? Ha?" Malambing na tanong ni Samantha na kumapit pa sa bisig ng pamangkin. "Pwede na, tita." Pormal ang mukhang wika ng binata na binawi ang tingin sa kanya. "So, tutuloy na kayo sa munisipyo niyan?" "Oho, halika na Gian." Baling nito sa kanya saka nagpauna ng lumabas ng butik ng tiyahin. Oo." Nagahol pa siya sa pagsunod dito. "Salamat ho, Senyora Samantha." Mabuti na lang at nagawa pa niyang magpaalam. "Iha, Tita Samantha, okay? Ikakasal na kayo ng pamangkin ko, remember?" Pahabol nito. Oo, Tita Samantha." Napangiti siya. Kay bait nito. Nakagaanan na agad niya ng loob ang babae. "Ha?" Bahagyang umawang ang bibig ng kilalang wedding planner and at the same time ay sikat na couturier sa Sandoval na si Fanny Salud. Siya ba talaga? Saka hindi makapaniwalang baling nito kay Gerard. "Yes." Pormal ang mukhang wika ni Gerard. "Bakit? May problema ka ba?" "Ha?" Nakahalata naman ito na mainit ang ulo ng binata. Wala. Naniniguro lang ako, Gerard. Hindi ko pa kasi inaasahan na isang araw ay ikaw naman ang magdadala rito ng babae at pasusukatan mo na ng damit pang kasal." Alanganin ang ngiting sumungaw sa mga labi ng bading. "Sige na, sukatan mo na siya at marami pa kaming lalakarin." "Okay." Halatang nangilag ito kay Gerard. Ilang sandali pa ay sinusukatan na siya habang binubuklat-buklat ni Gerard ang katalogo ng mga damit pang kasal. "I like this one." Pagkuway ipinakita nito sa couturier ang napiling damit na ipatatahi para kay Gian. "Wow! Ito ang gusto mo, Gerard. Ang ganda nito. Babagay sa kanya ito. Kaya lang ay ano. Medyo may kamahalan ito kasi maraming tela at aboloryo ang..." "Alam mong wala tayong problema sa halaga, hindi ba?" Paasik na wika ng binata. Oo naman. Sige, ito na nga ang tatahiin ko para sa kanya." "Good. Siya nga pala. Yung suot ng mga abay, gusto ko ay iisa lang ang yari ha. Ipili mo kung ng magandang design na babagay sa damit ng bride ha." Okay." Curious si Gian na makita kung ano ang itsura ng damit na ipinatatahi ni Gerard para sa kanya. Ngunit nahihiya naman siyang lumapit at makitingin sa katalogo. Nag-alala siya na baka magalit ang binata kapag ginawa niya yon. Kaya nagkasya na lang siya sa pakikiramdam kung ano pa ang susunod na kilos ng binata. "So, ikaw na rin ang bahala sa iba pang detalye ha. Remember, this is my wedding. Gusto ko ay kagaya ng kasal ni Leo o ni Kuya Froilan ang mangyari ha. O kaya naman, dapat ay mas maganda pa." "Sige, akong bahala. Kung gusto mo, garden wedding din." "No, ayoko ng garden wedding. I want something unique. Halimbawa ay, bahala ka na munang mag-isip. Basta unahin mo na muna ang mga damit at invitation. Okay?" "Okay." "Let's go." Maya-maya ay baling nito sa kanya. "Ha?" Pero nauna nang lumabas ng shop ni Fanny Salud ang binata, kaya napasunod na lang siya rito. Napailing na lang ang bading na couturier. Iba to. Palagay ko, hindi mahal ni Gerard El Greco ang mapapangasawa niya. Isa pa, bakit ganun ang itsura ng babaeng yon? Kahit na ba maganda siya, halata namang puro lang. Alangang-alangan siya kay Nadia Altamirano na sa pagkakaalam ko ay present girlfriend ni Gerard. Huwag namang sabihing pareho lang sila ng kapalaran ni Leo El Greco
na sa mahirap na babae lang bumagsak. Aba, ganoon na ba kababa ang taste nila ngayon? Pakembot na tinungo ni Fanny sa load ang telepono at nagdial. Hello, Nadia? Oh, it's you, Fanny. Anong sa atin? Tanong ng tinig babae mula sa kabilang linya. May ibabalita ako sa'yo. Tungkol kay Gerard. Magugulat ka. Really? And what is that? Nagkwento na ang bading na wedding planner. Papalabas na tayo ng Sandoval Hindi napigilang puna ni Gian nang mapunang papasok na sila ng diversion road. Luluwas tayo ng lungsod. Ha? Anong gagawin natin doon? Ang ibig kong sabihin, akala ko'y may bagay na kaugnay ng ating kasal ang dapat na doon natin ayusin. At siya nga pala, tumawag na ako kanina sa bahay para ipasabi sa mga magulang mo na baka hindi tayo makauwi ngayong gabi. Kaya doon na lang tayo tutuloy sa condo unit ko. Ha? Bakit? Matulog ka na lang muna. Pagising mo ay naroon na tayo. Walang kangiti-ngiting wika ni Gerard. Natahimik siya sa katatanong. Pinili na lang niyang tumanaw sa labas ng kotse at pinanood ang mga nararaanan nila. Sa totoo lang, mula nang maging tao siya ay 4 na beses pa lang yata siyang nakakaluwas ng lungsod. Sa hirap ng buhay nila sa San Simon, hindi praktikal ang lumuwas ng lungsod para lang mamasyal. Kaya naman kahit paano ay nalibang si Gian sa pagmamasid sa nararaanan nila hanggang hindi niya namalayan na naidlip na siya. Bahagya namang natigilan si Gerard nang mapansin itong bahagyang nakahilig ang ulo ni Gian at tulog na ang dalaga. Dahan-dahang nagminor sa gilid ng daan ang binata upang ikabit ang seatbelt ni Gian. Pagkuway ilang sandali nitong tinitigan ang babaeng nakatakda nitong maging asawa. This is ridiculous. Hindi dapat na ganito ang maging simula ng pag-aasawa ko. This is not ideal for me. I still believe na dapat na ako ang pipili ng mapapangasawa ko. Pero ano tong nangyari sa akin? I was trapped. Naiiling na napabuntong hininga si Gerard habang patuloy na nakamasid sa dalaga. Anyway, she's not bad for me. Maganda naman siya. Iyong klase ng ganda na hindi makikita agad kung hindi pa katitigan. Kahit naman lasing ako ng gabing iyon, sigurado ako matindi ang atraksyong nararamdaman ko kaya umabot kami sa ganoon. At kahit ngayon, parang gusto kong halikan ng mga labi niya. Kaya lang, hanggang kailan ko ba mararamdaman ang ganito? Paano kung dumating ang pagkakataong ma-realize ko na hindi talaga siya ang babaeng nababagay sa akin? Paano ko pa siya aalisin sa buhay ko kapag kasal na kami? At iyon ang totoong dahilan ni Gerard kaya kahit nalihim siyang naliligalig sa presensya ni Gian, hindi pa rin niya matanggap ang napakabilis na pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay ngayon. Matapos ang ilang buntong hininga, muling in-start ng binata ang sasakyan at nagpatuloy na sila sa pagbiyahe. Wake up, Gian. Ha? Bahagya pang napapitlag ang dalaga nang maramdaman ang marahang tapik sa kanyang pisngi. Kaya napamulat siya. Nagtama ang mga mata nila ni Gerard. We're here. Halika na. Purmal ang mukhang wika ng binata na nagbawi ng tingin at bumaba na sa kotse. Disoriented na napasilip na lang sa labas ng sasakyan si Gian. Naroon sila sa isang lugar na maraming sasakyang nakaparada. Come on, baka hindi natin abutan si Cindy. Wika ni Gerard na nabuksan na pala ang pinto sa gawin niya at inilahad pa ang palad sa kanya. Ha? Oo. Alanganin man ay tinanggap niya ang palad nito. Nasaan tayo? Narito tayo sa basement parking ng El Greco building. Halika na. Binitawan na nito ang kamay niya at nagpauna ng humakbang patungo sa elevator. Natataranta namang napasunod na lang siya rito. Matapos sumara ang elevator ay nagsimula na iyong gumalaw at dahil sila lang ang laman ng elevator ay mabilis ang pag-akyat niyon patungo sa ika-30 palapag kung saan pinindot ni Gerard ang button. Pakiramdam ni Gian ay tila hinahalokay ang kanyang sikmura dahil sa pagkalula. Oh,
Napahawak siya sa dingding habang nakasapo sa noo. Gian, bakit? Naging maagap naman si Gerard sa pag-alalay sa kanya. Wala to. Nabigla lang ako sa pagsakay dito. Medyo nahilo lang ako. Naiilang na bahagya niyang itinulak sa dibdib ang binata upang mapalayo sa kanya. Sigurado ka? Oo. Okay. Umayos na ito ng tayo. Siya naman ay tuluyang sumandal sa dingding ng elevator upang kahit paano ay may sumuporta sa nanlalambot niyang tuhod. Sa wakas ay bumukas na ang elevator. Makitid ang mahabang pasilyo na bumuglaw sa paningin nila. Wall-to-wall na carpet ang nakalatag sa sahig, habang sa dingding ay may nakasabit na mamahaling mga paintings. Let's go. Doon tayo sa room 309. Muling nagpaunang lumabas si Gerard at humakbang. Muli siyang napasunod dito habang palingalinga ang paningin sa dinaraanan nila. Ang ganda naman. Ang yaman talaga nila. Kung napakaganda na ng ayos dito sa pasilyo, lalo na siguro sa loob ng mga kwartong nararaanan namin. Here we are. Huminto si Gerard sa tapat ng isang pinto at kumatok. Sir Gerard! Isang maganda at sopistikadang babae ang sumungo sa bumukas na pinto. Late 20s na marahil ang edad nito, but she carry herself well. Kaya kung pakatititigan ay mukha pa itong teenager. Hello Cindy. Isang mabilis na halik sa pisngi nito ang iginawad ni Gerard na tinugon din ito. Oh, hello sir. So, anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo rito? Don't tell me na liligawan mo na ako at yayayaing pakasal. Nakangiting tanong ng babae. Of course not. Natawa ang binata. As a matter of fact, kasama ko ang fiancé ko. Sabay lingon nito kay Gian. Oh? Bahagya namang nagulat si Cindy nang mapansing may kasama pala ito. Papakasal ka na? Tango ni Gerard. Anyway, I want you to meet Gian. Gian, siya si Cindy Arellano, isang kaibigan. Hi. Alanganing bati ni Gian. Oh, hi. Nakangiti pa rin lumapit sa kanya ang babae at idinikit ang pisngi sa kanya. So, at ikaw pala ang nakahuli sa mailap na puso ni Gerard El Greco ha? Wika nito matapos ilayo ang sarili sa kanya. Ha? Cindy, can we talk in more private? Untag ni Gerard sa kanila. Oh sure. Excuse us ha. Maupo ka muna rito. Gian, sandali lang ha. Formal naman ang mukhang wika ng binata sa kanya. Oo, naiiling pa rin ngunit nakadarama na ng pagre-rebelde na naupo na siya sa naroong sofa habang nakatanaw sa dalawa na pumasok sa isang pinto. Ano kaya niya talaga ang babaeng iyon? At bakit ganon? Pahalik-halik pa sila sa pisngi ng isa't isa? Talaga bang ganon ang may sinasabing mga tao? Baliwala ng halik sa pisngi?